Hey guys, what's up? Good morning, and this is my first day here in Bungao. Um, Nakahanap rin ako. Actually, yesterday, napunta pa ako ng town mismo ng Bungao kasi naghahanap ako ng matutuluyan. And apparently, may nakita kasi ako sa vlog ni Catherine, ni Let's Travel Anywhere. And then, doon ko nakita na si Ate Sidang, meron pa silang homestay. Sila ni Kuya Lads. So, yun yung hinanap ko. Mahirap yung signal. Kaya napunta pa ako ng town. Buti naka-connect. Then, nakasagot si Ate Sidang mga 5 p.m. na. So, nag-aalala na ako. Sana ako mag-stay. Meron namang mga hotel. Pero alam mo yun, wala siya sa budget ko kasi ang mahal. May 1,600 to 2,000 per night. And then, hindi naman ako mag-stay sa hotel ng buong araw. Kasi aalis naman ako kasi mag-explore ako ng lugar, di ba? So, yes, I'm here at Ate Sidang Homestay, Kuya Lads Homestay. And napaka-nice, very heart, napaka-welcoming, napaka-accommodating, and parang Christian ways lang yung ano nila, yung gawi, yung parang personality nila. Pero they are Sama Dilea. Sila yung mga taong native dito, pero sa lupa. Meron din kasing tinatawag na Sama Dilaot. Yun yung mga taong andun sa dagat. Nakatira yung mga stilt houses. So, overnight lang dito is 500 lang. May kasama ng breakfast. Okay? Kasama na yung pagkain. Then, parang siyang bahay talaga. Homestay nga di ba? So, ito siya. Ayan. So, I think it's kind of saging binoylos. Right? So, that's our breakfast. Yeah, so wait. And that's Teddy from London. So, bahay talaga siya nila ng mga bata na nago. Guys, humingi ako ng pahintulot kay Ate Sidang na mag-video. So, hindi tayo basta-basta lang magpaano. Ayan. Ate Sidang, ano to? Banig. Dun sinong gumawa? Gawa yun from Tando Baas. Tando Baas. Yes. It's another munisipyo. Yes, another music. Ayan. Hello. Ate Sidang, ilang taon na kayong nag-homestay? Since 2010. Oo. Paano po kayo nagsimula sa pag-homestay? Dati yung mga vlogger, mga turista, especially mga backpacker, Okay. na ayaw sa hotel, gusto lang sa duyan. Na syempre kami mga taga-Tawi-Tawi, ayaw din namin na saan-saan matutulog ang mga bisita namin. Mm-mm. Kaya ino-offer ko, pag ayaw mo sa hotel, sa bahay na lang. Sabi ko, pero maliit lang dati bahay namin. Okay. Pero nagustuhan din nila. At least safe sila. Ayaw din namin mapabayaan ng aming turista. Saan sila nakaduyan lang, especially babae. Yeah. Actually, Ate Sidang, yung kahapon, nung pagtawag ko na tapos narinig ko yung boses mo, nag-aalala ka konti. Doon ako parang, uy, ang sarap. Ang sarap naman. May nag-aalala sa akin. Yes, wala na tayong kayamanan. Punan natin yung ugali lang natin kung paano tayo tumanggap. Ay, tayo dyan. A pride of Tawi-Tawi, Ate Sidang, when Norstira Jamson Haladin revolutionized the tourism industry in the province of Tawi-Tawi by establishing the first homestay in the province, and she also accepts catering. Pero Ate Sidang, so ano yung kaibahan ngayon ng tourism kumpara noon? Anong masasabi niyo po doon? Sa amin noon, hindi pa masyado yung application, Okay. wala kaming rate noon, kung magkano lang bigay sa amin. Alright. Kung ang babayaran lang nila ng tama is kung magkano ang tricycle, ang boat, sa pagkain, pag may pagkain kami, ino-offer namin. Oo nga Kung may bigay sa amin, salamat. Pag wala, salamat din. Kasi ang bigay ng aming mga dating turista, lampas sa inakala mo. Yeah. Yung nakakataba ng puso, hindi mo akalain ganyang halaga yung nabibigay ng parang bisita sa amin. Lahat may sukli. Okay. Kaya kahit saan ako mapadpad, ang mga bisita ko, turista ko, lagi nila ako naalala. Alam nga po Lagi kami nalang birthday ng mga bata, nagpapadala sila pang birthday.
So, naging kasama na kayo ng buhay ng ibang mga turista na nakapunta dito? Naging family friend. Yeah. Especially pa ulit-ulit dito, hindi ko na mabilang kung ilang beses. That's nice. So, Ate Sidang, dahil nag-homestay kayo, ano yung kahalagahan ng pagtatanggap ninyo dito ng mga bisita sa bahay ninyo when it comes to tourism sa kabuuan ng Tawi-Tawi? Masasabi ko kasi kami dito sa Tawi-Tawi, kahit hindi kami sakop sa mga gulo, Okay. kasama kami lagi sa gulo. Oo. Napabalitaan, pag Mindanao, Mm. pati yung itong Tawi-Tawi kasama din. Kaya ako din nag-o-offer sa mga turista, inalagaan namin ng maayos ang turista para at least mapanatag sila, malalaman nila, hindi lahat ng Mindanao na magulo, na dito kami na sa dulo ng Pilipinas, at least yung ipapakita namin na kung paano namin wini-welcome ang bisita namin, nakampante sila para silang sa sarili nilang bahay. Ano matutulong namin sa mga gobyerno na para at least ang Tawi-Tawi hindi kabilang sa mga magugulong buhay, tahimik ang buhay namin dito. Nagmamahalan po. Oo nga po Kaya tinatawag nila peace-loving people ang Tawi-Tawi. Yeah. Okay. Peace-loving people ang Tawi-Tawi. Ano yung pangarap nyo po para sa Tawi-Tawi? Nice. Ang pangarap ko sa Tawi-Tawi is magiging tulad ng dati. Sobra kami tahimik. Okay. Sobra hindi masyado magulo. Masasabi natin ngayon na medyo magulo kasi marami na tao. Okay. Marami na tao. Dati, yung mga magkakamag-anak, nagtitipon-tipon. Ngayon, nagkakahiwalay-hiwalay na. Dahil kung saan-saan sila kung saan meron na hanap buhay. Yung mga ganon. Gusto ko na ang Tawi-Tawi is patuloy pa rin na nagmamahalan, patuloy pa rin nagkakaisa, patuloy pa rin ang katahimikan. At alam niyo po, hindi po siya imposible kasi kagaya ng naranasan ko po kahit isang gabi pa lang ako dito, kung ganito halos lahat ng mga tao, hindi po imposible na makamtan niyo po iyan, lalo na tulong-tulong kayo dito. Yes po. And then what I like about the place, lalo na yung mga driver iba, hindi sila humihingi ng presyo kung magkano. So parang kung ano lang sa puso mo. Yes po. I'm sure lalaban po ako sa inyo, Ate Sidang. Sasamahan ko po yun sa laban na yan. Ipapakita natin sa ating mga viewers na meron din mga pangarap ang mga tao dito. Even though nasa dulo ng Pilipinas, pero hindi pa rin huli ang pangarap. Opo. Ayan. Salamat po sa opportunity. Salamat din sa tiwala. Thank you Especially din po. sa aming pamilya. Alright, sige po. If you're in Tawi-Tawi, make sure to book at Kasidang Travels and Tours. And sana, kagaya na Ate Sidang, ganito sana kabusilak ang mga may-ari ng homestay para mas masaya ang paglalakbay. Bukas, kasama ko si Ted, isang biologist from America. And I will show you the historical Simunul Island. See you!